ang third-party country ay nag-offer na ng 24 units na mga F-16 Falcons fighter aircraft para sa Philippine Air Force. Ang mga eroplano nga pong ito mga idol ay mga segunda manong eroplano lamang. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ayon nga po sa mga sources na pamilyar sa plano ng Philippine Air Force na mag-procure ng mga gamit ng F-16 mula sa third-party country. Ayon nga po sa isang announcement, ang Denmark ay nag-offer ng 24 na mga F-16 M/BM na mga Falcon fighter aircraft sa Argentina. Ang offer nga pong ito mga idol ay halos kapareho ng in-offer din ng Denmark sa Pilipinas. 24 units nga rin po ang in-offer sa ating bansa, ngunit ang final numbers ng mga eroplano ay nasa sa kamay na ng Pilipinas. Ibig sabihin mga idol ay pwede pa nga pong dumami ang mga eroplanong pwedeng bilhin ng ating bansa. Ayon pa nga po sa mga sources, sinasabi na ang Philippine Air Force ay tumitingin ng 28 units na mga gamit ng F-16 Falcons fighter aircrafts. Ang bentahan nga pong ito mga idol ay administrated ng US Department of Defense at multi-year financing, kaya't ang offer na ito ay mag-aalaw sa Department of National Defense at Department of Budget and Management na mag-release ng maliit na amount na hindi mabubutas ang bulsa ng ating bansa. Ngunit meron pa nga pong karagdagang gastos dito mga idol, tulad ng pag-acquire sa mga munitions. Tinitignan nga po ng ating bansa na makapag-acquire din ng mga AIM-9X Sidewinder at AIM-120C7 AMRAAM na kapareho ng in-offer sa mga bagong F-16 Block 70 Vipers. Pwede nga rin pong i-acquire ng ating bansa ang AGM-65G2 Maverick air-to-ground missiles at AGM-84 Harpoon anti-ship missiles. Sa deal nga pong ito mga idol ay kasama rin ang spare parts na ipoprovide bilang parte ng US Foreign Military Financing, gayon din nga po ang training para sa Philippine Air Force personnel. Dagdag impormasyon pa nga po mga idol na ang offer na ito ay mas mura kumpara sa offer ng Israel sa pagbenta ng kanilang mga F-16 CRD Barak 2022. Ang mga eroplano nga pong ino-offer ng Israel ay halos doble na ng presyo ng ino-offer ng Denmark. Ngunit may basehan naman nga po ito mga idol dahil ang mga F-16 ng Israel ay mas capable at mas mahaba ang airframe life na natitira kumpara sa Danish F-16s. Ang deal nga pong ito mga idol ay hiwalay pa sa ongoing na multi-role fighter aircraft acquisition project kung saan pinagpipilian dito ang F-16 Block 70 Viper, ang JAS 39 Gripen E at ang iba pang mga eroplano. Gayon din nga po ang mga sariling munitions component. Sa kasalukuyan mga idol ay nag-aantay pa nga po tayo ng finalization para sa bagong government procurement law na mag-aalaw na pabilisin ang pag-procure at pag-process sa mga acquisition projects ng ating bansa. Ibig sabihin mga idol ay makakapag-acquire nga po tayo ng mabilisan at agad-agad nga po itong darating sa ating bansa, lalo pat kailangan na kailangan ito ng Pilipinas. Tamang gawin lamang ito mga idol na pabilisin ang pag-procure at ang proseso na ginagawa ng AFP at DND upang mas mabilis na dumating ang mga assets na gusto nating bilhin. Tayo nga po ay sumasailalim sa modernization program, kaya dapat nga pong mas mabilis na mas ma-modernize ang ating mga kagamitan. Dagdag pa dyan mga idol ay mas umiinit nga po ang tensyon sa West Philippine Sea, kaya't kailangan nga pong maging armado ang Pilipinas. Bukod nga po sa mga multi-role fighter aircraft ay meron pang acquisition project ang ating bansa na dapat pang pabilisin, tulad ng submarine acquisition project. Isa nga po ang Pilipinas sa mga kukunting bansa sa Asia na wala pa ring submarines. Ito nga po ay kahit na ang Pilipinas ay isang archipelagic country na nangangahulugan lamang na napapalibutan tayo ng kadupigan. Sana nga po mga idol ay mas mapabilis ang proseso ng acquisition project natin at nang sa ganun ay tuluyan na nga pong ma-modernize ang mga kagamitan ng ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!